PBE updates, daho itong PBE player na humihingi ng trade sa mother team niya. At Rynam Batak ng Rain or Shine last 2 Panthers nasa Blackwater na. Baser Amer pumirma na sa panibago niyang team na NLEX Road Warriors. Ito ngayon ang ating pag-uusapan sa video natin ito, ngunit kung bago ka pa lang sa aking munting YouTube channel ay humingi po ako ng like, share and subscribe. Maraming salamat. So ayon nga sa report ng The Manila Times ni Reynald I. Magalion, NLEX signs free agent Baser Amer. So dito nga mga lods, makikita natin nakasama ni Baser Amer sa pagpirma niya ng kontrata itong team manager ng NLEX na si Larry Funasher, ang presidente ng NLEX na si Jose Luigi Bautista, ang team governor ng NLEX na si Ronald Dulatre, at syempre ang coach ng NLEX na si Coach Frankie Lim. So ngayon na itong si Baser Amer ay sanangganap na NLEX Road Warriors player dahil sa katatapos nga lang niya pagpumirma ng kontrata dito sa NLEX Road Warriors. So hindi naman dito mga lolo nilahad kung ilang taon o ilang season ang pirma ng kontrata nitong si Baser Amer dito sa NLEX Road Warriors. So matatandaan natin na itong si Baser Amer ay huling naglaro para sa kupunan ng Blackwater Busing, kung saan ay na-injury nga siya dito kaya na-sideline nga siya at na matagal siya bago nakabalik. So dito sa PBE Commissioners Cup ay nakapaglaro itong si Baser Amer ng 5 games lamang sa isang panalo at 10 talo ng Blackwater Busing, kung saan nag-average siya ng 4.2 points at 1.2 rebounds lamang. So bumaba nga ang itong production nitong si Baser Amer dahil na rin sa galing pa lang ito sa injury. At dito naman sa NLEX Road Warriors nga mga lods ay hindi na nga dito bago itong si Baser Amer dahil galing na rin ito dito sa MVP group. Noong una nga nasa Meralco Bulls nga ito si Baser Amer. Ngayon nagbabalik siya dito sa MVP group, dito naman sa NLEX Road Warriors. At isa pa dito nga mga lods ang nagiging excited ditong si Baser Amer dahil ang kanyang coach nga dito ay ang dati niyang coach sa college days niya dito sa San Bida na si Coach Frankie Lim. At isa pa dito sa nagbibigay excitement dito kay Baser Amer dahil makakasama niya dito ang mga dating bidista katulad ni na Robert Bulik, Dave Marcelo, Jake Pascual at Anthony Simerad. Kaya itong si Baser Amer ay good luck na lang dito sa kanyang bagong kupunan na NLEX Road Warriors at sana nga makabigyan nila ng kampyonato itong NLEX Road Warriors. So pumunta naman tayo dito mga lods sa pangalawang PBE updates natin regarding naman dito sa pagkakatrade kay Rynam Batak ng Rain or Shine last 2 Panthers papunta dito sa Blackwater Busing. Kung nawala nga si Baser Amer sa Blackwater Busing ay meron namang pumalit na Rynam Batak para dito sa Blackwater Busing. So matatandaan natin itong si Rynam Batak nga ay humingi nga ito ng trade dito sa kanyang kupunan na Rain or Shine last 2 Panthers. So narito nga yung package nitong si Rynam Batak dito sa Blackwater Busing. So ang Rain or Shine last 2 Panthers ay makakatanggap mula sa Blackwater Busing ng 2024 first round pick from TNT Tropang Giga, at saka ang Rain or Shine makaka-receive din galing sa Blackwater Busing ng 2025 second round pick galing din sa TNT Tropang Giga. At syempre ang Blackwater Busing receive Rynam Batak. So dito nga mga lods, kaya dito humantong na nga itong si Rynam Batak dito sa Blackwater Busing. So ang Blackwater Busing ang nagwagi dito kay Rynam Batak na nung nakaraang mga araw ay maraming team nga ang interesado dito kay Rynam Batak at hindi nga lang ito matuloy-tuloy nga mga lods. So kung matatandaan natin itong si Rynam Batak ay first overall pick ng Rain or Shine last 2 Panthers noong 2017 rookie draft. So matapos nga itong magandang nilaro niya dito sa NCAA sa kanyang team na Litran. So ang nakita nating dahilan dito kung bakit humingi ng trade itong si Rynam Batak dahil naging limitado na nga ang kanyang minuto dito sa Rain or Shine last 2 Panthers dahil na rin sa magandang nilaro ng mga batang player ng Rain or Shine last 2 Panthers katulad nitong si Andre Karakot na dito nga malaki nga ang kanyang naging pagbabago dito sa Rain or Shine last 2 Panthers at siya naging main man dito sa Rain or Shine last 2 Panthers. At isa pa dito ay pumirma na nga ng
kontrata itong kanilang rookie na si Adrian Nocum, kung saan itong si Adrian Nocum din ay maganda rin ang pinakita niya dito sa PBA Commissioner's Cup. Kaya dito naging limitado nga talaga ang oras nitong si Renang Batak dahil dito kay Adrian Nocum at saka dito kay Andre Karakot. Kaya dito nga ay nag-trigger na nga itong kampo ni Renang Batak na humihingi na nga sila ng minuto dito kay Renang Batak dahil bumaba na nga ang minuto niya dito. Siyempre bumaba rin yung production niya dito sa Rain or Shine last 2 winters. So ito na nga ang kasagutan dito sa inihingi na trade ni Renang Batak. So ngayon nasa Blackwater Busing na nga siya. So ngayon itong si Renang Batak ay makakasama niya itong si James Yap dito sa Blackwater Busing. So sana dito magamit niya itong si Renang Batak sa Blackwater Busing naman. At itong si Renang Batak nga mga lords, may lumabas din na balita regarding dito sa hindi nga daw ito magtatagal dito sa Blackwater Busing at dadaan lang ito dahil ang punteriya talaga rito ay papunta sa Tok and Tex. So ngayon ang kapalitan na lang nito ang hinahanap kung itong si Kib Montalvo ba o si Tongkab. So para naman sa karagdagang updates, kilalanin natin mga lords itong Converge Fiber Excels players na humihingi nga ng trade dito sa kanyang mother team. So ito nga ay si Alec Stockton. Ito yung main point guard ng Converge Fiber Excels. So ayon nga dito sa report ni Snow Badwa, Converge guard Alec Stockton is requesting for a trade. Ayon nga dito sa source. So kung saan kaya itong si Alex Stockton nababagay dahil ang matunog dito itong Rain or Shine last 2 winters, TNT Tropang Giga at Inlex Road Warriors. So kung matatandaan natin, itong si Alex Stockton ang gumanap na point guard o main point guard nitong Converge Fiber Research dito sa PBA Commissioner's Cup, which is isa lang ang naging panalo nila dito sa kakatapos lang na PBA Commissioner's Cup. So itong si Alex Stockton ay wala namang dinetalye pa dito sa mga balita kung ano yung dahilan niya kung bakit humihingi siya ng trade dito sa kanyang kupunan na Converge Fiber Research. Kasi kung sa tingin natin nga mga lods, kung sa minuto lang hindi nga kulang ang minuto nito dahil siya nga yung tumatayong starter point guard nitong Converge Fiber Research. So magpahanggang ngayon na wala pa namang nilalabas na official na balita itong Converge Fiber Research Management. So ngayon nakikita natin dito mga lods, isa sa mga dahilan siguro itong pagpasok naman itong si Incho Serrano at saka itong si Arwin Santos. So ang tingin ko dito nga mga lods, itong mas malaking dahilan dito ay itong si Incho Serrano, hindi si Arwin Santos, kasi magkaiba nga naman ang kanilang position na nilalaruan. So itong si Arwin Santos ay more on forward ito position. Ang malaking kaagaw sa minuto nitong ni Alex Stockton ay itong si Incho Serrano dahil parehas nga point guard ang kanilang nilalaro. So ito siguro ang nakikita nating dahilan kung bakit itong si Alex Stockton ay humihingi nga ng trade, or either mayroon mga teams na kumakausap sa kanya dito kaya itong si Alex Stockton ay dumating na nga sa point na humihingi siya dito ng trade sa kanyang kupunan na Converge Fiber Research. So anyway mga lods, salamat sa panibago nating subscriber at saka thank you so much so hanggang sa susunod natin na mga PBE updates, antabayanan nyo na lang sa mga susunod natin uploads. God bless you all, bye bye.